Isa pong mapagpalang araw at Sabado ngayon at talagang sinadya natin at talagang nandito po sila at tamang-tama at patuloy ang kanilang pag-iikot dito sa area ng Sultan sa Barangis, lalawigan ng Maguindanao del Sur. At nasarap po natin ang ating kinatawan ng 33rd Infantry Battalion sa katawan po ni Lieutenant Colonel Jermaine Ligada, siyempre sa ilalim ng pamumuno ni General Edgar Cato at bilang siya po ang kasapi ng Joint Peace and Security, si Sergeant Hernandez. Sir, at bilang isa kayo sa kinatawan at dito po sa Liblib at dito mismo sa may mga tubig-tubig na ito at marami po na mga area dito ay kung saan may mga bakbakan at may mga nangyayaring mga radio settlement na ating mga kababayan at sa area po ito ng sa liblib na lugar. Ano po ay yung first na ginagawa katulad po ng inyong ginagawa na may mga nagbakbakan kung saan po ito ay mga kasapi ng ating mga kababayan na BIAP? Ano po yung mga first move nyo at upang malamang kagad ng ating batko? Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa inyong ngayon na nandito po kayo. Binabati ko po yung mga kapatid nating mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Sergeant Wilbert Fernandez ng Infantry PA. Ako po yung natalagang overall team leader ng Joint Peace Security Team ng Barangay Darampua, Sultan sa Barangis, Maguindanao del Sur. SSB. Sa aking pamumuno po, mula pong nakarating kami dito, lubos pong nagpapasalamat ang mga komunidad sa amin. Dahil po sa amin, nagkaroon po sila ng magandang pamumuhay, nawala na po yung takot sa isip nila, nakapag-aral ng maayos ang mga bata, at wala na sa isip nila na dati is palaging ang isip nila is bakbakan, mag-prepare ng gamit para magbakwit. So nagpapasalamat sila sa amin sa GPST. Nandito kami, kahit nandito kami sa liblib na lugar. Tuloy-tuloy pa rin ang aming serbisyo. Sapagkat ang GPST ay ang aming mission po ay para po sa komunidad ng SSB, para po pagtulong sa mapanatili ang kapayapaan. Nandito kami para tugunan ang mga suliranin sa komunidad. So, pasasalamat tayo sa mga commanders nandito, sa mga 106 Biskuman, sa lahat ng mga commander, sa mga batalyong commander at sa pulis at saka sa military. Kasama po namin sila para mapanatili ang kapayapaan dito sa SSB. Okay, alam po natin na kayo ay nasa faction ng itong Armed Forces of the Philippines at kung sakaling may mga hindi po naiintindihan, ano po ang ginagawa ng ating BIAP, sir? Pwede sa'yo, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang ginagawa po namin ng mga BIAP, kasi kami po yung na dito sa area, kasi area po ng 106 ito. Kami po ay nagtutulungan sa Army, Police. Kung may redo, nandun kami tumutulong para maiwasan yung bakbakan. Bilang kayo yung kinatawan ng 106 base at BIAP na nakakaintindi at doon po sa mga slogan ng ating mga kabansamoro, tinitranslate nyo ba ito upang mas madali nila maintindihan na kayo po yung tagapag-unawa at tagapagitan? Alam po natin na ang inyong pansyon po ay tatlo, ay isa lang po ang layunin para po sa kapayapaan. Opo, isa lang yung layunin namin. Sa peace yung layunin namin. Kaya pinagsama yung tatlong unit o tatlong grupo na PNP, Army at saka MILF. Kasi para kung may problema, kami naman dito sa loob mag-connection sa mga commanders ng 106. Okay, maraming salamat. At bilang isa po sa kinatawan ng Mobile 14, tama ba, sir? At sa ilalim po ng pangasiwa ng ating Police Provincial Director, Police Colonel Sultan H.
Safal at siya po ang Joint Task Force ng ating security. At dito po ito mismo sa Liblib. At isa kayo sa kinatawan at tinaasahan ng ating National Police, sir. At ano naman po ang inyong iniambag at lalong-lalo na at kasama nyo ang ating dalawang grupo, itong infantry at itong ating mga BIAP grupo, sir. At pwede mo ba isalaysay, sir, at para malaman ng publiko at dito po sa Liblib na ito, inayaan nyo inyong pamilya at magserbisyo para sa taong bayan. Ano-ano po ang inyong ginagawa bilang kung sakaling may mga kaso na mga katulad itong mga settlement, pag hindi naagapan doon sa mga redo settlement at isa kayo sa kumakatawan na kakasuhan at bilang isa sa pangunahin ng ating mga kapulisan, sir? Unang-una ay nagpapasalamat kami sa inyo kasi nakarating kayo dito sa Liblib na lugar na ito. Actually, hindi namin inaasahan ito na mapunta kayo dito. So, nagpapasalamat kami sa iyo kasamang Dr. Sandigan, kasamang Angelito Europa. Actually, itong GPST ay gaya ng sabi ng mga kasamahan ko sa AFP at sa MILF na isa lang ang layunin namin. Opo, sir. Isa lang ang layunin ng GPST, ang magkaroon ng matagalang kapayapaan sa Bangsamoro region. So regarding naman sa participation ng PNP bilang ng Philippine National Police, lahat ng nangyayari dito ay natutugunan naman namin. So sa abot ng aming magkakaya ay ginagawa namin ng paraan, lalo na yung mga kung merong hindi pagkakaunawan dito. Pero so far naman, mula nang dumating kami dito, gaya ng sabi ng team leader namin, na mapayapa talaga itong lugar na ito sa ngayon. So, na maririnig at na sinasabi ng mga constituents sa community na nagpapasalamat talaga sila sa amin. Kasi mula nang napunta kami dito, there is no encounter na nangyayari between the group. So, ibig sabihin, kaya nga kami nilagay dito sa Darampua kasi it is agreed by the government of the Republic of the Philippines and the MILF na ito ay identified ito na areas of concern. So, mula nang dumating kami dito, sabi nga ng mga tao din sa labas, dito sila kasi isa sila sa mga biktima ng mga gera-gera ng dito. So, mula nang dumating kami dito, matahimik na itong lugar. Nagpapasalamat pa nga sila sa amin kasi sana daw magtagal ito. Kaya po namin ginawa ito, sir, dahil alam po nung kumakailan at sunod-sunod po ang ginagawa ni Provincial Governor Cagiali Mitimbang, lalong-lalo na dito sa settlement at matagal na 3 dekada na ang nangyari kay Barangay Captain Talintam kung saan po ay nasisettle at kasama kayo. At kung sakali may nagkabakbakan sila at kayo mismo ang pumupunta at tinataya niyo yung buhay. At kaya po kami ay sumasaludo dahil kahit naliblib ng lugar ito, ay nandito kayo at naririnig namin ay peaceful na dahil sa sunod-sunod na nangyayari, sir. At dito po sa kung sakali may mga tawag-tawag katulad po nitong ating Bangsamoro o di kaya ang ating Armed Forces at sa inyong part po is National Police, ay ano ang inyong unang ginagawa, sir, na makita at maramdaman ng ating mga kababayan ang serbisyo nyo ay isa lang at tungo sa kapayapaan? Kapag may mga tawag dito, agad-agad naman kami nagre-respond. Kasi ang role naman talaga namin dito is very limited. It is only limited for first responder role. So pag may nangyayari dyan, kami rin ang nauna. Nire-report namin ito sa Municipal Police Station for an immediate action. So regarding naman doon sa peace and order na initiative of the provincial government of sa Maguindano del Sur, sa ating kagalang-galang na provincial governor Dato' Ali Timbang, ay nagpapasalamat tayo doon kasi naririnig naman natin at saka nababalitaan natin yung mga settlement na ginagawa niya, pagsisettle ng redo. So malaking impact yun sa kapayapaan ng Bangsamoro. So, yun, magpapasalamat tayo sa kanilang initiative.